Pag napag-uusapan ang pinakamayaman na tao sa mundo, ang unang papasok sa isip natin ay ang mga tulad ni Elon Musk na may $248.7 billion, Jeff Bezos na may-ari ng Amazon na may $151.9 billion, at Mark Zuckerberg na may $106.2 billion. Mga taong tila mas mayaman pa sa isang ordinaryong bansa. Pero alam nyo ba, may mas mayaman pa sa kanila? Kahit na pagsama-samahin pa ang kanilang mga pera. Yan ang ipapakilala ko sa inyo dito sa video na ito. Ipinapakilala ko sa inyo si Mansa Musa na isang African ruler na nabuhay noong 14th century o ipinanganak siya noong 1280 AD. Isa siyang hari ng Mali Empire. Tinagurian siyang richest man in history dahil meron lang naman siyang estimated na yaman na umaabot ng $400 to $500 billion kung ibabase sa panahon ngayon ayon sa mga historians. Bago siya maupo bilang ikasyam na sultan ng West African Kingdom, ang kanyang angkan ay sadyang napakayaman na. Ayon sa mga historians, ang kaharian ni Mansa Musa ay ang pinakamalaking gold producer sa buong mundo. Katunayan nga, kalahati ng ginto na umiikot sa mundo ay galing sa kanyang kaharian. Bukod sa ginto, ang kaharian niya ang highest producer ng asin at kilala din sa pagbebenta ng ivory galing sa sungay ng elepante. Bilang isang deboto na Muslim, kinailangan niyang maglakbay mula sa kanyang kaharian patungo sa Mecca at doon sumamba na kung tawagin ay Hajj. Pero dahil sa yaman na meron siya, ginawa niya ito at tinaguriang most extravagant pilgrimage sa kasaysayan. Naglakbay siya ng 6,500 kilometers sa disyerto kasama ang 60,000 na tao, 100 na elepante at 21 tons ng ginto. Bawat madaanan nilang mga tao ay kanilang binibigyan ng ginto. Dahil dito, nagresulta ito sa pagbagsak ng halaga ng ginto at nagresulta sa tinatawag na hyperinflation na tumagal ng 10 taon. Ang hyperinflation ay mas mabigat na uri ng inflation kung saan sobrang taas ng bilihin at sobrang baba ng halaga ng salapi. Dahil sa economic depression na nangyari, na-realize niya na mali pala ang ginawa niyang pamimigay ng ginto at ang kanyang naging tugon ay bilhin ang mga gintong na ibigay na niya at yun ang tinatawag na totoong yaman. Namatay si Mansa Musa sa taong 1337 sa edad na 57 years old. Ang nagmana ng kanyang trono ay ang kanyang anak, pero hindi nagtagal ay bumagsak din ang kanyang kaharian. Gusto nyo ang video na to? Don't forget to like and subscribe.